Patungkol sa mga ano na yan, patungkol sa mga issue. Ito, pakinggan naman natin. Itong si Neil Abayon, magaling din to mag-discuss patungkol dito sa Day 14 of impeachment. Pakinggan natin anong kanyang observation. Po tayo na impeachment trial ni VP Sara Duterte at isa po sa interesting na nangyari today ay yung alleged na pag-Indian daw po ng defense sa prosecution according to Attorney Kapunan. So nagsimula po yun dun sa pag-insist ni Attorney Kapunan na mag-stipulate yung defense regarding certain pieces of evidence at ayaw naman po pumayag ng defense. So ang next sinabi ni Attorney Kapunan ay gamitin na lang daw nila yung documents na. So after those exchanges po kasi nagkaroon sila ng mga misunderstanding at umabot nga dun sa alleged pag-Indian ng defense. So explain ko po sa inyo kung ano ba talaga yung stipulate, ano yung mga legal implications yan, and whether or not kailangan po ba talaga yung gawin ng parties para mapabilis yung kaso. And then yung next po na interesting na nangyari today ay natapos din po yung pag-direct examination sa second witness ng prosecution, which is si COA Officer Del Campo. So may mga interesting din pong development kay second witness, which is like yung isa na may ibang purpose daw po according sa findings niya na hindi naman daw for confidential or intelligence purpose yung pinagamitan. So explain ko din po kung ano yung mga possible legal implications sa mga ganung scenario and kung ano po yung posibleng epekto din nitong testimony or yung direct testimony ni witness Del Campo since tapos na po yung direct examination ng prosecution. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan mga Kasimor, at bago pa tayo magsimula ay gusto ko lang po kayo kamustahin. Hopefully you are all okay po and you are all safe and dry kasi alam ko naman po diba na laban pa rin po tayo kasi ganoon po talaga ang ating situation or status as mga Pilipino na nakatira dito sa ating bansa, diba? So despite the difficulties ay laban pa rin po tayo. Like ako, explain pa rin po ako na explain sa mga legal issues para hopefully po maintindihan ninyong lahat. Okay, and kayo pong lahat na nanonood ay dapat din po gawin niyo yung role niyo at talagang manood po kayo ng mabuti. Yung part na to na napakita ko sa inyo ngayon. So makita nyo naman po yung timestamp 16 minutes, 10:09 AM at this is the YouTube account po of the Senate of the Philippines and impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte, August 11, 2026. So dito po nagmanifestation una si Attorney Kapunan at sinabi niya in-Indian daw sila ng defense kasi according to her dinirect daw ng court na mag-set ng date last week yung both parties para sa pag-review ng mga pieces of evidence na umaabot in the thousands. Pero kinorek naman po yun ni Presiding Officer Escudero eventually dun sa ruling niya na hindi naman daw Indian yung nangyari kasi wala pa namang actual date agreed upon yung parties as to dun nga sa pag-check. So therefore pag wala pang date, wala pa pong Indianan daw na pwede mangyari. Yun yung point doon ni P.O. Escudero. And then yung counter lang po ng defense doon ay hindi naman daw nila o-objectan kung magpakita lang ng summary yung prosecution in relation dun sa thousands of evidence na gagamitin ng prosecution. So ang position po ng defense allowed naman po yun under the 2019 Revised Rules on Evidence which is itong Rule 130 Section 7. So kita nyo naman po diba Rule 130 Rules of Admissibility and then Section 7. So ito po yan. So summaries when the contents of documents, records, so on and so forth are voluminous and cannot be examined in court without great loss of time and the facts sought to be established is only the general result of the whole. The contents of such evidence may be presented in the form of a chart, summary, or calculation. The original shall be available for examination or copying or both by the adverse party at a reasonable time. The court may order that they be produced in court. So makita nyo naman po na pag sobrang dami nga po yung mga ebidensya na kailangan gamitin ng isang party tapos yung kailangan lang naman dun is the general result. Di na miyaw, salamat, mabuti na lang may nakaalala pa kay Boss Dad. Maraming salamat, meron naman tayong isang kababayan na makakapunta sa langit, mabuhay ka. Of the whole, allowed po yun na yung summary lang. So yun yung sinabi ng defense na ganun na lang gawin ng prosecution at hindi nila o-objectan yun. Yung naging next issue naman po doon ay ang gusto ni Attorney Kapunan ay hindi na objectan yung isa-isang evidence pag ipa-admit yung summary lang, which is hindi naman pumayag po yung defense kasi according to the defense ay right nila yung to confront or to cross-examine yung actual evidence pag time na nila mag-cross-examine and of course to object then once the formal offer of evidence, once mangyari na po yung formal offer of evidence. So anyway, to make the long story short kasi baka po naguguluhan kayo, hindi naman po talaga mandatory na mag-stipulate yung parties sa mga certain facts of the case or certain evidence kasi ang legal definition po ng stipulate means mag-formally agree upon yung parties, diba? So when you agree, that is voluntarily given yung consent. So hindi po dapat via mga intimidation tactics. And then hindi rin naman po pwede sisihin ng prosecution yung defense na dahil daw dun sa actions ng defense ay it will result to the wastage of time of the court kung nag-stipulate na sana mas mapabilis. Kasi at the end of the day, it is subject na po to agreement of the parties, meaning dapat mag-consent, diba? Freely given dapat yun. And yung isa pa po, hindi rin pwede sisihin ng prosecution na ayaw ipagamit ng defense yung evidence nila kasi evidence po nila yun, diba? And at the end of the day, may kanya-kanya naman pong duty yung lawyers from both parties na palakasin yung kaso nila. So kung sa tingin ng defense, mas lalakas yung kaso nila kung hindi sila magpahiram ng evidence, edi prerogative po nila yon at hindi dapat sila i-intimidate or pilitin ng kabilang panig. So anyway po, yan ang talaga yung main issue. Pwede naman sana ito mapa-expedite kung dumiretso na lang sa summary kasi according to the defense, hindi naman nila o-objectan kung magpa-present na lang ng summary yung prosecution. Yung naging issue lang po talaga dito kung akong tatanungin ninyo, the way kasi i-portray ngayon nila Attorney Kapunan ay parang kasalanan pa ng defense. Pero I'm just clarifying and explaining na hindi po yung kasalanan ng defense kasi yun nga po kanya-kanyang legal strategy talaga yan and it is the duty of bawat lawyer na palakasin yung kaso nila at hindi yung kaso po ng kalaban nila. Ganun po talaga yan in cases. Okay? And then kung titingnan din naman po ninyo yung ruling dito ni Ayun na, sa mga hindi nakakaintindi bakit nag-aaway sila tungkol dun sa stipulation Ang gusto nito ni Kapunan na ito si Kapunan na mukhang mukhang sanggol na matanda. Ang gusto nito yung kampo ni Inday pumayag na lang dun sa mga ebidensyang pinakikita nila na parang hindi na yan sisilipin. Hindi na natin yan ipagkukumpara. Papayag na sila kagad. Pwede ba yun? Yan or sine? Pwede ba naman yun? Di ba hindi? Paghirapan natin. Okay lang, may time kami. Trabaho ng trabaho ng prosecution na ipakita yung mga ebidensya.
Bakit ako mag-agree sa ebidensya mo? Gusto ko munang malaman kung yung ebidensya mo, saan magaling yan? Galing ba yan sa ano? Galing ba yan sa puwet ng nanay mo? Kailangan ko malaman saan galing yan. So, gusto ko muna malaman, gusto ko munang i-review. Hindi na, wag nyo nang i-review. Stipulate na kayo, hindi kami pwedeng ganun. Siyempre, putsang ina ninyo, hindi kailangan, kailangan yung sure ball tayo. Titingnan namin, baka mamaya peke yan puro pa naman kayo mga sinungaling. O kaya sinasabi ni Tito Kapunan, di yung sa inyo na lang gamitin natin. Ulol! Tanginan nyo, ba't yung gagamitin nyo yung sa amin? Di gamitin nyo sa inyo. Kailangan nyo ng patunayan na yung mga ebidensya na hawak nyo, authentic yan at katulad yan nung nasa amin. Hindi natin pwedeng gamitin yung sa amin. Ba't natin gagamitin yung sa amin? Pinaghirapan namin to. Gago ka ba? Kayo maghirap. To save some time para mabilis tayo, hindi. Ginusto nyo yan Gusto nyo magmadali. Tapos, putsyakin na, pa-impeachment kayo. Gusto nyo pala magmadali. Kung sana, pinabayaan natin yung COA na umandar yung away ng COA at saka OVP dyan patungkol sa confidential funds yan. Sana hindi tayo nasasayang oras natin. Kayo nagsampa-sampa ng demanda rito sa impeachment Sa impeachment court. Tapos magmamadali kayo, hindi. Patagalin natin. Sayangin pa natin pera ng taong bayan. Inang yan, hindi namin kayo tutulungan kasi pag nag-stipulate itong kampo ni Inday Sara, parang tinulungan nila yung kalaban na okay yung mga ebidensya nyo, ipresenta nyo na. Nek-nek nyo, patunayan nyo na okay yung ebidensya nyo, tapos saka tayo maglaban-laban ng ebidensya, ganon. Ina nyo. Pinalalabas nito ni Kapunan na parang kasalanan netong kabila yung hindi pag-stipulate. Kung ayaw kong i-stipulate, wala kang magagawa. Nasa batas yun Hindi naman automatic ang pag-stipulate Yung pag-stipulate is katulad yun. Pangalan niyan, tawag dito, si POA, yung pagdating doon sa land bank, yung dalawang taga-land bank. Pinapakita yung mga cheque, yung mga, na na-withdraw yung pera. Sabi ni POA, stipulate na namin yan. Wala na tayong pag-uusapan yan. Totoo naman na may pera, may cheque, at withdraw yung pera na yan Wala naman dinideny doon Kaya nga hindi na sila nag-cross-examination doon sa dalawang babae na yun kasi sinabi lang ng dalawang babae na yun na withdraw yung pera. Wala naman dinideny si Inday Sara na withdraw yung pera. Di naman sinabi ni Inday. Ano sinabi nyo? Wala naman kayong perang binigay sa akin Ano sinabi si Inday na ganun? So yun yung sinasabi natin na pag-stipulate. Na hindi yan mandatory na parang kasalanan ng depensa. Yun ang depensa, yun ang strategy nila. Wala kayong pakialam. Sa strategy namin. May strategy kayo, di gawin nyo. May strategy rin kami. At isa to sa mga strategy namin. Ulul kayo. Kailangan nyo munang patunayan na competent yung witness ninyo. Pag competent yung witness ninyo, hindi nyo na kailangan ng stipulation from us. Basta competent yung witness nyo, mapapatunayan na may kasalanan kami. Kung hindi competent yung witness ninyo, di lahat ng mga ebidensya na may hawak kayo ngayon, bulok lahat yan. Ganun yon. Presiding Officer Escudero, ang sinabi na lang niya to avoid the issue ay mag-submit na lang yung both parties ng copies ng kanya-kanyang evidence at issue kasi wala pa rin copy daw po yung impeachment trial court nung thousands of evidence or documents na yun kasi hindi na-submit during pre-trial. So impeachment court na lang basically yung mag-verify most likely yung mangyayari po niyan. Okay, and then after po ng mga bangayan ng dalawang counsel for the parties ay nag-continue na yung direct examination kay COA Officer Del Campo. So quick backstory lang po, si Officer Del Campo nga yung nag-handle na nung actual notice of disallowance case against VP Sara Duterte kasi again si Attorney Wamil po hanggang sa notice of suspension lang. Okay, so ngayon ang next question. Maraming salamat kay Dalia Dalit. Mabuhay ka dun sa Canada. Good morning, Boss Dada. Watching from Edmonton. Shout out sa family ko sa Taguig and Ozamis. Mabuhay yung mga kapamilya ni Dalia Dalit dyan sa Taguig at saka sa Ozamis. Ito na lang po talaga. After ng direct examination kay COA Officer Del Campo, napalakas po ba ng prosecution yung kaso nila? Meaning, napakita na ba talaga nila yung elements ng allegation nila na misuse of confidential funds? Okay, time out lang muna mga Kasimar. Gusto ko lang po kayo i-remind na hopefully you can like this video po, mag-subscribe sa YouTube channel. Ito ngayon, hindi pa rin po talaga napapakita yung actual misuse ng COA witness because number one, yung COA naman po ay, or itong mga COA officers ito or itong mga witnesses po nila from COA ay limited lang naman po yung competency, ano yung personal knowledge nila which is... Ang ganda nung sinabi ni attorney dito Limited yung competency. Kaya ngayon sinasabi nung abogado ni Inday Sara na maliit na babae. Kailangan nyo patunayan na competent yung inyong testigo. Sinasabi nila ba yun? Limited competency. Ibig sabihin wala silang limitado yung kanilang pwedeng patunayan dito. Hanggang saan lang yung kanilang pwedeng patunayan. Ang pwede lang patunayan nitong mga taga-COA na ito is yung notice of disallowance, yung AOM, at saka yung claim nila na hindi proper yung disbursement. Hindi proper yung liquidation. Hanggang dun lang. As to mapaprove ba nila or pwede ba natin silang gamitin as witness na magsasabi na si Inday Sara ay may ninakaw sa pera ng taong bayan? Malabo. Wala. Yun yung sinasabing limitado yung kanilang competency. Pag sinabi mong competent witness ito, ibig sabihin mapoprove ng witness na ito na si Inday Sara ay nagnakaw ng pera ng taong bayan. But if you are a limited
limited ang competency mo bilang isang testigo, mayroon kang hangganan. May dead end ka. So, itong prosecution, ang pinag-uusapan dito, misuse. Misuse, ha? Doon pa lang sa misuse, hindi na sila nagkakaintindihan. Sinabi ng OVP, we are not misusing the money or we did not misuse the money. Sabi ng mga prosecutor, may misuse. Walang pinag-uusapan dito na stolen. Gets? Walang stolen. Ang pinag-uusapan dito with the limited competency of this witness is the misuse. Okay? Hindi yung stolen. Misuse. Yung stolen, wala. May ninakaw, wala. Anong pinag-uusapan? Yung maling paggamit. Ginamit. Inulit-ulit na natin, ginamit po yung pera. Ginamit yung pera sa mga functions ng opisina. Kuha. Anong sinasabi ng makakaliwa? Anong sinasabi ng makabayad? Anong sinasabi ng mga vlogger? Magnanakaw si Inday. Sino may sabi? Kung magnanakaw talaga si Inday, day 1 pa lang, napatunayan nyo na magnanakaw siya. Up to now, after 14 days, dito pa rin tayo sa misuse. Wala pa tayo sa stolen. Ay, nako. So, yun. Limited competency ng COA official. Limited competency meaning, merong hangganan yung kanilang testimonya at hanggang dun lang yung kaya nilang patunayan. Wala silang pwedeng lagpasan pa dun. Is related nga lang po dun sa COA for auditing purposes. Kasi yung trabaho naman po ng COA ay mag-audit lang po talaga yan ng public funds na ginagamit po ng mga government offices natin. At hindi naman sila to determine whether or not may criminal liability po ba talaga yung mga parties. Kaya nga po kung makikita natin dun sa joint circular. Kaya limited competency kasi wala silang capacity para ma-distinguish whether merong krimen na ginanap or may krimen na nilabag or mayroong krimen na ginawa itong opisina ni VP Sara. Yun. So, 14 days after, wala pa din. Wala pa din silang napapatunayan patungkol dito sa Mary Grace Piatos sa pinagsasabi nila. Tinanong nila ang COA si Mary Grace Piatos, masama ba yan? Nakalagay ba sa memorandum, bawal gamitin yung alias? Wala po. Wala naman. Wala namang sinasabi. Ba't hindi nyo man lang tinanong? Mary Grace Piatos, may ganyan bang tao? Malay ko. Sa tingin ko, alias yan. Oo, pero hindi ko man trabaho yun. Nahanapin, nasan yung tao na yan? Ang trabaho ko lang is tumanggap ng mga dokumento na talagang natanggap ng kung sino mang Poncio Pilato yung budget na kinuha mula sa gobyerno. Ganun yun. Hanggang dun lang sila. sa Section 8 dun sa Confidential Funds Joint Circular, ang nakalagay lang dun, pag hindi nag-liquidate yung government agency, magkakaroon ng presumption of personal use or misuse at pwede na yun siya gamitin for the filing of the subsequent criminal cases. So yung main issue talaga ng prosecution dito, kung puro COA witnesses yung ipepresent nila, ang competency lang po ay hanggang dun nga lang sa auditing at hindi mapapakita yung actual elements of criminal misuse po of public funds. Yun yung assessment ko lang. And yun nga po, di ba, yung in-explain ni Presiding Officer Escudero nung question niya si Attorney Wamil, yung first witness ng Section 8 is for criminal filing purposes. Yun yung understanding ko po dun sa part na yun. And then pangalawa po, yung gusto ipakita dito ng prosecution ay yung ibang pinagamitan ni VP Sara ay hindi naman daw for confidential or intelligence purposes. So pag ganun, syempre maging conclusion po nila yan ay may misuse na. Pero ang dilemma lang po sa ganung legal theory, again, yung COA po is not competent to testify as to that. Kasi limited nga lang sila dun sa auditing practice or sa auditing function nila as a COA. And kung tatandaan din po natin sa mga COA cases, yung pinakadulo po talaga niyan after ma-finalize yung notice of disallowance all the way sa Supreme Court, ang main liability po niyan is civil liability lang, which is for restitution, yung para ibalik yung pera. Diba? So again, take note, civil liability yung main liability po ng mga notice of disallowance. And in COA, kuha Yan yung pinapaliwanag natin kanina. Notice of disallowance, civil liability lang. Walang criminal liability. Ano yung civil liability? Susoli mo lang yung pera. Restitution. Susoli mo lang yung pera, yun lang. Walang krimen na wala kang hindi ka masisintensyan, hindi ka makukulong, isusoli mo lang yung pera. Kasi ganito yan eh. Yung pera hindi ninakaw eh. Yung pera, mali yung paggamit. Mali yung paggamit. Nagkamali ako. Sorry. Kung nagkamali ka, alam ka na, ipakulong kita. Hindi mo naman ninakaw yung pera. Hindi mo ninakaw yung pera. Ba't kita ipakukulong? Ang gagawin mo, soli mo yung pera. Paano yan? Paano kayo susoli? Hindi ko na mababawi yun sa mga pinagbibigyan ko. Problema mo na yan. Problema mo yan. Kasi pag di mo sinoli yan, doon ka magkakaproblema. Baka makulong ka. So, kaya abonuhan mo yan, kaya kunin mo yan sa pitakan ng nanay mo, tatay mo, kapitbahay mo. Wala kaming pake, kasi soli mo yung pera.
Mali yung paggamit mo. O kaya kung gusto mo, bawiin mo lahat yung mga ano yun. Bawiin mo lahat yung mga pinagbibigay mo na yun kasi mali yung ano mo, yung paggamit mo. Kung bumili ka ng mga maleta, bumili ka ng mga lamesa, isoli mo. Okay, benta mo. Benta mo ng kalahati para hindi masyado malaki yung iabono mo. Yun lang, hanggang doon. Walang sinabi doon na makukulong ka. Walang ganun. Cases nga din po, like what I have explained previously dun sa Madera case, meron ding good faith defense. Meaning, kahit na hindi nasunod yung auditing standard or iba yung napaggamitan ng pondo, pero kung mapakita naman nung respondent na may good faith siya sa paggamit ng pondo niya, ay posible pa rin walang civil liability na mag-attach. Pero posible pa rin sabihin ng Supreme Court na final na may notice of disallowance po talagang nangyari. At yun nga po yung nangyari dun sa Madera case, may notice of disallowance talaga na dineclare ng court na final yun siya, pero walang restitution na pinagawa kasi may good faith na defense. And then, yung next question na lang po dyan, kung ginamit ba yung public fund for a different purpose, hindi ba yun siya malversation? Hindi ba siya criminal malversation? So yung masasabi ko lang po at present based on this witness na pinapresent, again, COA officer kasi ito siya, so limited nga po yung competency niya or yung personal knowledge niya dun sa auditing functions ng COA because yung COA is not for criminal liability purposes. Ang trabaho nga lang po nila ay mag-audit, tapos mag-attach yung presumptions, magre-recommend lang sila ng filing of criminal cases kasi ibang department po or ibang government office yung mag-handle na ng criminal prosecution for mga alleged na nag-violate ng mga COA auditing practice at tingin ng COA na may corruption din po talagang nangyari. And kaya po natin masasabi din na hindi talaga competent yung COA to testify whether or not may criminal act bang nangyari talaga is because in criminal cases po kasi beyond reasonable doubt po yung kailangan na evidentiary threshold niyan, which is hindi naman po ganun yung requirement para sa mga COA cases such as a notice of disallowance. Ang kailangan lang yan na mapakita ng COA ay hindi nasunod yung auditing standards or auditing requirements na naka-provide sa joint circular. Kung hindi na comply yun, therefore you can be subjected to a notice of disallowance. Pero hindi po porket na subject ka to a notice of disallowance means na prove na beyond reasonable doubt yung possible criminal liability ng isang respondent. Because again, the COA is limited lang po for a very specific purpose which is to audit po yung public funds. So overall po ang masasabi ko lang kung ako po ang tatanungin ninyo, yung professional assessment ko po ay may mga ano pa talaga, may mga hurdles pa na kailangan ma-overcome yung prosecution para mapakita yung actual misuse. Kasi kung tatandaan din po natin, di ba, yung legal definition ng betrayal of public trust, one of the examples po niyan ay yung tyrannical abuse. So dapat makorelate din ng prosecution dito paano yung isang action na could only result to a civil liability of restitution, paano yun siya, yung ganung liability lang could amount to tyrannical abuse of power. Di ba? Plus a mere fact, pag COA cases nga lang po yung magiging pinaka-argument nila ay may good faith defense pa. So overall po makita natin, madami-dami rin po talaga mga possible arguments or defenses yung defense. Pero kung based lang po sa evidence so far, kung ano lang yung mga na-present ng prosecution, ay tingin ko po madami pang kailangan ayusin po yung prosecution para mas mapalakas pa yung case nila. Oh, support. So yun yung ibig sabihin ni Nila Bayon. Support. Support, walang tibay na maaasahan, walang sustansya. Puros propaganda. Oh, paano na yan? Oh, paano na yan kung ganyan? Eh di nga. Oh, ganon. Yari kayo ngayon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago
hanggang